LeBron James, James Harden at Jared Vanderbilt, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Hindi naman makapaniwala si LeBron sa isang larawan na kuha sa kanya kahapon sa naging laban nila sa Phoenix Suns. Papaano ba naman ay grabe ang ginawa nitong vertical leap? Ito nga ay para i-deflect ni LeBron ang ginawang inbound pass ng Suns para kay Kevin Durant. Na kung makikita nga sa kuhang picture mga idol ay sobra ang taas nito. Na para bang hindi 38 years old si LeBron. Lalo at nasa kanya na itong ika-21 season sa NBA. Pero nagagawa pa rin ito na tumalo ng ganyan kataas. Kaya ito ang patunay kung gaano kaalaga si LeBron sa kanyang katawan. Na marami nga sa mga NBA fans ang nagbigay ng kanilang mga reaction sa ginawa ni LeBron. Na ayon pa sa isang fan ay kaya pa daw ni LeBron na maglaro pa ng isang decade. May isa namang fan ang nagbiro na dapat na daw si LeBron ipa-drug test ng NBA. Meron ding isang fan ang nagsasabi na si LeBron daw ay hindi na tao at isa daw itong cyborg. Habang inakala naman ng isang fan na isa lang fake ang nasabing picture ni LeBron. Kaya ganyan kabangis si LeBron mga idol na manghang-mangha sa kanya ang mga NBA fans. Alam naman natin na sa edad niya ay hindi na normal sa ibang tao ang kanyang ginagawa. Pero dahil sa disiplina at kondisyon ng katawan ni LeBron ay nagagawa niya pa rin ito ng walang kahirap-hirap. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi niyo dito? Sa ibang balita naman mga idol, isa namang NBA analyst at dating NBA player na si Kendrick Perkins, na dapat daw makipag-trade ang Lakers para kay James Harden. Lalo at para nga daw dito ay mas may sense na mapunta si Harden sa Lakers kesa sa Clippers. Na kung gusto nga daw ng Lakers na mabigyan si Anthony Davis ng mga easy looks. Kagaya ng ginawa ni Harden sa Sixers kasama ni Joel Embiid last season. Kaya bakit hindi daw makipag-trade ang Lakers sa Sixers para kay James Harden? Yan nga mga idol ang mga sinabi at suggestion ni Kendrick Perkins para sa Lakers. Na kung makukuha kasi ng Lakers itong si Harden ay magkakaroon sila ng isang mahusay pang 3-point shooter. Lalo na ang isang mahusay din na ball handler at playmaker. Matutulungan nga daw ni Harden ang Lakers sa duties sa point guard position. Lalong-lalo na ang magkaroon ng tulong kung makakapasok ang Lakers ng playoffs. The last season ay nag-average lang naman itong si James Harden ng 21.6 rebounds at 10 assists per game. Kaso mga idol para makuha ng Lakers si James Harden, ay kinakailangan nilang bitawan ng mga bata nilang players, na mukhang malabo naman itong gawin ng Lakers lalo at 34 years old na si Harden. At hindi na rin siya maaabutan ng iba pang mga young players ng Lakers bago pa tuluyang ma-develop ang mga ito. Na malapit na nga rin mag-decline ang laro ni Harden na last season nga ay hindi ito nakapasok ng playoffs. Kaya para sa akin ay hindi gagawa ng trade ang Lakers para kay James Harden. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? At para naman sa huli nating balita mga idol, may bad news at good news naman para sa forward na si Jared Vanderbilt. Na ayon pa sa report ni Jovan Buha ng The Athletic, ay muling i-re-examine ng team doctors ng Lakers si Jared Vanderbilt. Ang good news ay nagkakaroon na daw ng improvement ang left heel injury nito. Pero ang bad news ay kailangan pang mag-antay ni Jared Vanderbilt ng nasa 2 weeks bago ito i-evaluated ng medical staff ng Lakers. Kaya matagal-tagal pang hindi makakapaglaro si Vanderbilt sa kanilang kupunan. Pero at least mga idol ay nagkakaroon na ng improvement ang nasabing injury ni Vanderbilt. Isang beses nga lang ito naglaro para sa Lakers mga idol ng preseason noong October 7 laban sa Golden State Warriors. Pero simula noon ay hindi na nakapaglaro si Vanderbilt kahit sa 2 laro ng Lakers ngayon sa regular season. Kaya abangan na lang natin mga idol ang iba pang update na ilalabas ng Lakers patungkol sa injury ni Jared Vanderbilt. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.